Kabanata 2461. Si Simeon at Carl ay nanatiling nagulantang ng hindi inaasahang pagkakataon ni Severin na maging walang kamatayan. Hindi maiwasang mapigilan ni Oscar ang isang buntong hininga habang nasasaksihan niya ang kanyang mga alagad na ligtas na lumabas mula sa void. Bilang pinuno ng sekta ng Grundy 1, si Oscar ay lubos na nakakaalam ng mga peligro sa loob ng Starry Sky Battle Space, na para sa lahat ng kaakit-akit na kayamanan at mga pagkakataon tulad ng isang minahan na inaangkin ng buhay ng maraming mga prodigy sa buong Blue Realm. Ang isang prodigy na hindi gumawa ng paglaki habang doon ay hindi kailanman maituturing na isang prodigy sa lahat, at si Oscar ay nakatagpo na ng napakaraming mga pagkakataon kung saan ang mga pangako na talento ay hindi nagtatapos. Ang pagbabalik ng kanyang tatlong nangungunang mga prodigy ay nagdala ng kaluwagan, at kasama ang 2 sa 3 sa mga prodigy ng kanyang sekta na ligtas na bumalik. Ang sekta ng Grundy 1 ay lumitaw na medyo malakas kumpara sa iba tulad ng mga sekta ng Pure Void at Marver, na nagpadala ng 2 alagad ngunit nakatanggap lamang ng 1 likod. Si Jason, ang pinuno ng sekta ng Dayfirm, ay nagbahagi ng isang katulad na damdamin. Si Simeon, ang kanyang nag-iisang anak na lalaki at isang nakakagulat na talento, ay umakyat sa ikalawang antas ng Paragon sa isang malambot na edad. Hindi maisip ni Jason ang pag-iisip na mawala ang kanyang anak sa Starry Sky Battle Space, at natalo ng may kaluwagan nang makita si Simeon na hindi nasugatan. Ang pagmamataas ay lumaki sa loob niya nang mapansin niya ang pagkamit ng kanyang anak na malapit na sa antas ng 3 Paragon. Ang isang tagumpay ay ilang oras na lamang. Ginawa mo ang kamangha-mangha. Magaling! Tinapik ni Jason si Simeon sa likuran at pinuri ang pag-unlad ng binata. Sa kabilang dulo, napansin din ni Oscar ang pinabuting pagkamit ni Carl sa kanilang ekspedisyon. Hinaplos niya ang kanyang balbas at pinuri ang pag-unlad ni Carl. Masaya akong makita na nakamit mo na ang antas ng 3 Paragon. Sigurado ako na nakinabang ka sa biyahe na ito. Sa 3 mga alagad na ipinadala ng sekta ng Grundy 1, 2 ang ligtas na lumabas. Ang mga natamo na ginawa ni Spencer at Carl sa Starry Sky Battle Space ay nakakuha ng kanilang nakamit na maganda, sa gayon ang pag-secure ng kanilang magandang kinabukasan. Ito ay totoo lalo na kung pinamamahalaan nila upang masecure ang anumang mga kayamanan sa panahon ng kanilang pakikipagsapalaran. Gayunpaman, sa gitna ng papuri at pagdiriwang, kapwa sina Simeon at Carl ay hindi maiwasang makaramdam ng labis na pagkamit ni Severin. Habang ang kanilang sariling mga natamo ay kapansin-pansin, sila ay huminto sa paghahambing kay Severin na maging isang walang kamatayan. Si Simeon ay nakipag-ugnay sa pagnanais na ipaalam sa lahat ang tungkol sa kung paano pinamamahalaan ni Severin na makatagpo ng tunay na kakanyahan ng immortal, ngunit sa huli ay nanatiling tahimik siya sa pag-aatubili upang mapawi ang kagalakan ng kanyang ama. Sa paglipas ng oras, ang portal sa itaas ng bundok ay nagsimulang lumiit. Si Roman ng sekta ng Pure Void ay napanood na may lungkot habang ang isa sa kanyang mga alagad ay nabigo na lumitaw. Sa mas maliit na portal, halos tiyak na nakatagpo si Soren ng isang kapos-palad na kapalaran. Bumantong hininga si Roman at sinabing, walang maaaring magdikta sa kapalaran. Katulad nito, ang mood ni Oscar ay nagdilim habang nabigo si Severin na lumitaw kahit na malapit na ang portal na magsara. Si Severin ang kanyang pinaka-promising na alagad, at kinilabutan siyang isipin na maaaring mangyari ang isang bagay. Ang hindi nakakagulat na posibilidad ay may bigat na timbang sa puso ni Oscar. Siya ay namuhunan ng isang makabuluhang halaga ng pagsisikap kay Severin at nagtaglay ng mataas na pag-asa para sa kanya. Ang pagpanalo ng unang lugar sa kompetisyon ay nagpataas kay Severin sa ranggo ng paghahanda ng alagad sa sagradong lupain ng Midland ng Grundy 1, na ginagarantiyahan ang kanyang pagpasok. Gamit nito, ang potensyal ni Severin ay tila walang hanggan at hindi na nakakulong sa mga limitasyon ng South Sky. Ilang oras lamang bago siya nagbago mula sa isang maliit na prito hanggang sa isang pating. Ang optimismo ni Oscar ay tumama nang hindi pa lumitaw si Severin mula sa Starry Sky Battle Space. Nagsimula siyang matakot na ang pinakamasama ay naganap. Matapos mapansin ang pagkabalisa ni Oscar, ang mga figure mula sa iba pang mga faction tulad nina Jason, Louis, at Cicely ay nabanggit din ang kawalan ni Severin.
Bakit hindi pa lumitaw ang alagad ng iyong sekta ng Grundy Uno? Maaari bang mangyari ang ilang sakuna? Tanong ni Jason na may ngisi. Ang lahat ng mga palatandaan ay tila tumuturo sa posibilidad na si Severin ay nasa problema. Inisip ni Jason na nagtagumpay sina Simeon at Tobias sa pagtatapos ng buhay ni Severin sa loob ng laban. Wala siyang ibang paliwanag kung bakit hindi pa ito lumilitaw. Si Luis ay nagsuot ng isang paghamak na ekspresyon habang hinahaplos niya ang kanyang balbas. Kahit na hindi ganoon kalaki ang pagkapuot sa pagitan ng Steels at ni Severin, ang suporta ni Simeon lalo na ang Paragon Pill na ibinigay kay Tobias ay naging instrumento sa pagpapahintulot kay Tobias na makinabang mula sa ekspedisyon. Walang kalungkutan si Luis para sa potensyal na pagkamatay ni Severin. Para sa kanya, ang pagmamataas ni Severin at mga nakaraang aksyon lalo na ang pakipaglaban sa Garciang Master ay kumalas sa balanse sa loob ng South Sky. Ang pag-alis kay Severin ay kinakailangan upang mapangalagaan ang katatagan ng South Sky at matiyak ang kaligtasan ng Steels. Isang pag-iisip ang nangyari sa kanya at nilagyan niya ng sarkasmo ang kanyang mga salita habang sinabi niya. Nagtataka ako kung bakit hindi pa nagpapakita si Severin Oscar. Tila sa akin si Severin ay nahulog sa kamay ng isang prodigy. Mahinahon na tumugon si Oscar. Ang void ay nananatiling bukas kaya maaga pa upang ipalagay ang kapalaran ni Severin. Ang kanyang mga salita ay sinalubong ng nakapangangilabot na pagtawa mula sa nakapalibot na mga Paragon. Kinuha ito ni Jason ng isang bingaw at ininsulto. Ang iyong alagad ay palaging mayabang. Nasanay na siya sa pagmamataas sa loob ng South Sky dahil sa kanyang talento. Ang Starry Sky Battlefield ay isang pagtitipon ng mga prodigy mula sa Blue Realm. Marahil ay hinimok niya ang maling tao. Sa opinyon ni Jason, hindi na maaaring makalabas si Severin mula sa portal at ang pinakamakatwirang pag-iisip ay nawala na siya. Wala siyang pakialam kung paano namatay si Severin. Tulad ng nabanggit niya, tinipon ng Starry Sky Battlespace ang mga prodigy ng mga pangunahing puwersa sa loob ng Blue Realm. Ang mas dakilang mga talento kaysa sa isa ay palaging umiiral. Sa kabila ng kanyang pag-angkin sa katanyagan sa South Sky at reputasyon sa pagiging isang walang kap-oras na prodigy, maaaring siya ay hindi gaanong mahalaga sa mga mata ng iba pang mga prodigy sa loob ng Starry Sky Battlefield. Lahat maliban kay Oscar at sa sekta ng Grundy Uno ay tatayo upang makamit hanggat namatay si Severin at iyon ay isang bagay na inaasahan ni Jason at ng iba pa. Habang nakikinig si Oscar sa mga pahayag ng lahat, bigla siyang umiling at tumangging maniwala na magtatapos si Severin sa Starry Sky Battlespace. Alam ni Oscar kung gaano kalakas si Severin bilang isang taong may kakayahang makipaglaban sa kalaban na 2 antas ang taas, at ang proteksyong kagandahan na ibinigay niya rito ay magpapahintulot dito na mabuhay kahit laban sa isang antas ng 7 Paragon mula sa iba pang mga pangunahing puwersa. Tumanggi akong maniwala na namatay si Severin, pahayag ni Oscar at hindi nagbago ang kanyang paniniwala. Sa oras na ito, si Roman ng sekta ng Pure Void ay tumayo at inaliw siya. Chin up Oscar, sigurado ako na napansin mo na ang aming Pure Void sect ay nawalan din ng isang prodigy. Ang kanyang pinaka-promising na alagad na si Soren na isang ipinanganak na swordsman ay hindi pa nagpapakita. Sa paligid, si Cicely ng sekta ng Marver ay nagpaabot ng pakikiramay kay Oscar. Ang aking taos-pusong pakikiramay. Sa mataas sa itaas ng bundok, sinimulan ng portal ang mabagal nitong pagsasara at walang inaasahang lalabas mula sa kalaliman nito anumang oras sa lalong madaling panahon. Maging sa kanyang pagtaya, ang posibilidad ng pagkamatay ni Severin ay kapansin-pansing mataas. Nang makita ni Oscar ang walang tigil na pagkumbinsi tungkol sa pagbagsak ni Severin mula sa mga nagtipon doon, kahit siya ay nagsimulang maapektuhan ng kanilang mga pahayag. Si Roman at ang iba pa ay nagsasalita lamang ng mga katotohanan na marami rin niyang kinilala. Ang mga prodigy na pumasok sa Starry Sky Battlespace ay kumakatawan sa rurok ng kapangyarihan sa Blue Realm, na ipinagmamalaki ang mga bilang tulad ng mga tagapagmana ng Paragon at banal na tagapagmana. Sa South Sky, si Severin ay tumayo bilang isa sa pinakamalakas ang loob ng mas batang henerasyon. Gayunpaman, ang kanyang katayuan sa Starry Sky Battlespace ay hulaan lamang ng sinuman. Maaari bang nakatagpo si Severin ng kanyang kamatayan? Nagmuni-muni si Oscar.
Ang sitwasyon ay lalong naging mahirap tanggapin. Sinulyapan ni Jason ang hindi makapaniwalang ekspresyon ni Oscar ng may kasiyahan. Dahil sa kung paano nasapawan ng matuwid na sekta ng Grundy Uno ang sekta ng Dayfirm, ang pag-angat ni Severin ay naging suntok sa kanilang pangangibabaw. Wala siyang ibang nais kundi ang makita ang kapalaran ni Severin na tuluyang maitala sa loob ng mga hangganan ng Starry Sky Battlespace. Habang tahimik na nagagalak si Jason, napansin niya ang masalimuot na ekspresyon ni Simeon. Para bang nakatingin si Simeon sa kanya nang may kasuklam-suklam at pangungutya. Nang mapansin niya ang pagbabago sa kilos ng kanyang anak, sumimangot si Jason at nagtanong. Bakit mo ako tinitingnan ng ganyan? Iminumungkahi mo ba na maaaring may pagkakataon pang makabalik si Severin? Tumango si Simeon bilang tugon. Pinigilan niya ang kaguluhan sa loob ng kanyang puso at pinagdiinan ang kanyang mga ngipin. Oo. Habang tinatalakay nina Oscar at ng iba pa ang kapalaran ni Severin, si Simeon at ang mga nakakaalam ng katotohanan ay nanatili sa estado ng kawalan ng paniniwala. Nang tuluyan silang magbalik sa kanilang ulirat, narinig nila ang mga pinuno ng sekta na binabanggit kung buhay pa ba si Severin. Kasunod ng paghahayag ni Simeon, natagpuan ni Jason ang kanyang sarili na nawalan ng masabi. Hindi niya maunawaan kung paano nagawang lumitaw ni Severin mula sa nagsasara ng portal sa Starry Sky Battlespace, gayon ang portal ay nasa gilid na ng pagsasara. Ang mga kalapit na pinuno ng sekta ay nagbahagi ng kanyang pagkabigla, maliban kay Oscar. Ang pagkadinig sa pahayag ni Simeon ay nagbigay kay Oscar ng bagong kumpiyansa. Ang mga salita ni Simeon ay malinaw na nagpapahiwatig na si Severin ay buhay pa. Matapos makabawi, hindi nagsayang ng oras si Oscar sa paghingi ng paliwanag kina Carl at Spencer. Ano ang nangyari roon? Si Carl ay naghahalo ng iba't ibang emosyon kabilang ang sama ng loob, inggit, at paninibugho habang tinitingnan niya si Oscar. Sa huli, nagbuntong hininga siya at sinabi ang katotohanan. Siniguro ni Severin ang pagkakataong maging walang kamatayan. Marahil ay ginugugol niya ngayon ang kanyang oras upang pagtibayin ang tunay na kakanyahan ng pagiging walang kamatayan sa loob niya. Isang alon ng pagkabigla ang lumaganap sa karamihan nang marinig nila ang tungkol sa tagumpay ni Severin. Ano, si Oscar ay hindi makapaniwala. Nakaawang na nakabuka ang kanyang bibig habang nakatingin kina Carl at Spencer. Sa sandaling iyon, tumango si Spencer bilang pagpapatunay at nagsalita. Narinig mo siya ng tama. Sa kumpirmasyong iyon, ang mga Royal Paragon ay hindi na napigilan ang kanilang pagtataka. Pinakamahirap itong tanggapin para kay Jason. Ipinagpalagay niyang patay na si Severin matapos itong mabigo na lumabas mula sa Starry Sky Battlespace, ngunit ang katotohanan ay kabaligtaran. Mas masahol pa ito kaysa sa una niyang inisip, sapagkat nalaman niyang si Severin ay nakakuha ng pagkakataon. Mariin niyang iniling ang kanyang ulo at nanlaki ang kanyang mga mata hanggang halos umumbok. Imposible, maraming prodigy ang naglalaban sa loob ng Starry Sky Battlespace. Paano nagawang makuha ni Severin ang pagkakataong iyon? Sinulyapan ni Roman sina Simeon at Carl bago mahigpit na nagbabala. Hindi ito ang oras para sa mga biro. Ipaliwanag ninyo kung paano nangyari iyon. Sa tabi niya, ang matalim na mga mata ni Cicely ay nanlaki sa gulat at hindi paniniwala. Bago pa siya makapagsalita, tumayo ang kanyang alagad na si Kali at nagsabi. Nasaksihan namin ito mismo, si Severin ang binigyan ng pagkakataong maging isang walang kamatayan. Sa wakas ay tinanggap ni Cicely ang katotohanan ng magsalita si Kali at magpatunay. Tulad ni Jason, siya ay nabagabag at hindi maitago ang kanyang pagkabigla. Ano? Ang balita ay nagpadala ng matinding pagkabigla sa lahat ng Royal Paragon. Naniniwala silang namatay si Severin sa loob ng Starry Sky Battlespace, ngunit nalaman nilang naantala lamang ang kanyang paglitaw dahil tinatanggap niya ang tunay na kakanyahan ng pagiging walang kamatayan. Sina Jason at Louis na kapwa tumitingin kay Severin bilang tinak sa kanilang panig ay labis na nahirapang tanggapin ang katotohanan. Ayon sa salaysay ni Kali, ang tunay na kakanyahan ng Immortal ay piniling pumasok kay Severin. Halos hindi mapigilan ni Jason ang kanyang galit habang nagmura. Anak ng tinapa, paano siya naging ganoon kaswerte?
Ang matinding pagsisisi ay agad na bumalot sa kanyang puso at pinagsisihan niya ang hindi niya pag-recruit kay Severin sa sekta ng Dayform noong nagkaroon siya ng pagkakataon sa Sagradong Lawa. Hindi siya nag-iisa sa ganitong pakiramdam. Si Roman na may lumalakas na Royal Paragon aura sa paligid niya ay malinaw na nabalisa. Naging magulo ang kanyang damdamin kaya hindi niya namalayang naapektuhan na ng kanyang aura ang paligid. May mapait siyang ngiti at ninais na sana ay masampal niya ang sarili ng ilang beses upang mapagtanto kung gaano kalaki ang kanyang pagkakamali. Kung alam ko lamang na magkakaroon ng ganitong pagkakataon si Severin, isinugal ko na sana ang lahat sa Sagradong Lawa upang tanggapin siya bilang aking alagad. Nakatayo si Cicely sa tabi niya na may pilit na ngiti. Sa wakas ay naunawaan niya kung bakit sinakali, Carl, at ang iba pa ay may ganoong kawalang pag-asang ekspresyon. Habang marami ang nagagawan para sa pagkakataon, si Severin ay pinagkalooban nito ng hindi na kailangang magsumikap ng husto. Sino man sa kanilang kalagayan ay makadarama ng kawalan ng pag-asa sa ganitong pagkakaiba. Nanlungo si Cicely at hindi niya maiwasang magsisi sa desisyon niyang hindi kunin si Severin bilang alagad noon. Ang pagkakataong iyon ay may napakalaking implikasyon. Kung makalalabas si Severin ng hindi nasasaktan, hindi kalabisang sabihin na halos tiyak na susunod siya sa yapak ng mahiwagang praktikal mula sa mga nagdaang siglo at magiging isang tunay na walang kamatayan. Sa pagkakaroon ng ganoong alagad, marahil ang sekta ng Marver ay maaaring umangat at maging isang bagong sagradong lupain sa hinaharap. Samantala, ang pinakanabagabag sa paghahayag na iyon ay sina Jason at Louis. Naniniwala silang patay na si Severin, ngunit lumabas na naantala lamang ang kanyang paglitaw dahil tinatanggap niya ang tunay na kakanyahan ng pagiging walang kamatayan. Higit sa lahat, halos hindi nila malunok ang katotohanang si Severin na kanilang numero 1 kaaway ang siyang pinagkalooban ng pagkakataong iyon. Kabanata 2465. Ang batang ito ay may natatanging talento sa mga nakababatang henerasyon sa South Sky. Ngayon na mayroon siyang pagkakataong umakyat sa immortalidad, magkakaroon siya ng napakagandang kinabukasan. Namutla ang mukha ni Jason habang iniisip niya ito. Kung hindi sila naging magkaaway ni Severin, marahil ay pagsisisi lamang ang kanyang mararamdaman tulad ni Roman at ng iba pa. Pinagsisisihan nila na hindi nila nakuha si Severin bilang alagad sa Sagradong Lawa. Gayunpaman, ngayong nagkaroon ng alitan ang sekta ng Dayform at si Severin, nakaramdam si Jason ng matinding pagkabalisa tungkol sa hinaharap. Kasabay ng panghihinayang, umusbong din sa kanya ang walang hanggang hangarin na pumatay. Natatakot si Jason na babalik si Severin upang maghayganti kapag lalo pa itong lumakas sa hinaharap. Ang banta ay dapat putulin habang maaga pa. Itinaas ni Jason ang kanyang ulo at tiningnan si Louis sa tabi niya. Bahagyang kumitid ang kanyang mga mata at nagsimula silang mag-usap sa pamamagitan ng banal na kamalayan. Sa sandaling iyon, hindi pa lubusang nakakabawi si Louis mula sa balita nang marinig niya ang tinig ni Jason sa kanyang isipan. Makalipas ang ilang sandali, tiningnan ni Louis si Jason ng may malamig at mapanganib na mga mata at bahagyang tumanggo. Matatag ang kanyang titig at mababakas sa kanyang mukha ang desisyong parang nagsasabing, "Kaya paano kung nakuha mo ang pagkakataong maging isang walang kamatayan? Hanggat masisira ka bago ka tuluyang lumaki, hindi ko paniniwala ang kaya mong baligtarin ang mundo." Nilapitan siya ni Jason upang talakayin ang susunod na hakbang laban kay Severin. Naniniwala si Louis na tama si Jason. Ang pinakamahusay na paraan upang harapin ang mga krisis sa hinaharap ay putulin ang mga ito habang hindi pa lumalaki. Nagkaroon din ng alitan ng Steels at si Severin noon. Walang katiyakan na hindi ito maghihiganti kapag naging mas malakas ito. Batay sa ugali at personalidad ni Severin, pakiramdam ni Louis ay malamang na mangyari iyon. Kaya pumayag siya sa mungkahi ni Jason. Samantala, sa sagradong lupain ng Grundy 1 sa Middlebridge, ang mga talon ay mistulang Milky Way na nakasabit ng baligtad sa kalangitan. Ang mga nakapaligid na pavilion ay kahanga-hanga at maringal ang tanawin. Ang mga tuktok ng bundok ay naglalabas ng liwanag na parang engkanto, na sagana at pambihira ang aura. May lila na liwanag na nakasabit sa himpapawid, mga tagak na sumasayaw sa hangin, mga sorrow na tumatakbo sa lupa, at mga banal na hayop na gumagala,
at lumilikha ng payapang tagpo. Sa dakilang bulwagan ng sagradong lupain ng Grundy 1, may isang matandang lalaking nakasuot ng balabal na may berda ng araw at buwan. Pilak ang kanyang buhok at matatag ang kanyang espiritu habang nakaupo sa trono ng Grand Preceptor. Ang kanyang aura ay tila walang hanggan ang haba ng buhay. Ang kanyang mga mata ay parang araw at buwan sa kalangitan, na naglalaman ng pilosopiya ng kawalang hanggan. Ang kanyang presensya pa lamang ay nakapangangilabot na parabang ang sinumang nasa harap niya ay tulad lamang ng isang langgam sa ilalim ng langit at lupa at hindi maglakas loob na tumangala. Ang matandang lalaking nakaupo sa trono ay walang iba kundi ang kasalukuyang Grand Preceptor ng Sagradong Lupain ng Grundy 1, si Saint Amethyst Shadow. Bukod kay Saint Amethyst Shadow, maraming matatandang nakaupo sa magkabilang panig niya. Halos bawat isa sa mga matatandang iyon ay makapangyarihan sa larangan ng Supreme Paragon. Sa isang paghinga lamang, kaya nilang wasakin ang 3,000 milya, at sa isang tapak ng paa, kayang yanijin ang lupain sa loob ng 1,000 milya. Sa loob ng Great Hall, isinalaysay ni Francis ang mga nangyari sa Starry Sky Battle Space na may mapait na ekspresyon. Sinadya niyang banggitin sina Gresham at ang iba pa mula sa primordial na sagradong lupain, lalo na ang tungkol sa pagkakataong maging isang walang kamatayan na sa huli ay napunta kay Severin. Matapos pakinggan ang salaysay ni Francis, tumawa ng malakas si Saint Amethyst Shadow na nakaupo sa trono. Tila may magandang kapalaran ang sagradong lupain ng Grundy 1. Isang alagad lamang mula sa isang nakabababang puwersa ang nakakuha ng pansin ng tunay na kakanyahan ng walang kamatayan. Bagaman napakaraming banal at Diyos sa buong Blue Realm, wala ni isa ang nagtagumpay na makuha ang tunay na kakanyahan ng pagiging walang kamatayan. Sa huli, ito ay napunta sa isang tila hindi kilalang tao. Gayunpaman, nang malaman niya ang pagkakakilanlan ni Severin, namulaklak ang ngiti sa mukha ni Saint Amethyst Shadow. Matapos ang kanyang pagtawa, nagsimulang magsalita ang mga matatanda sa kanyang tabi. Grand Preceptor, sa palagay ko ay dapat tayong magplano ng maaga. Ang ibang mga sagradong sekta ay tiyak na hindi mananahimik kapag nalaman nilang nakuha ni Severin ang pagkakataong umakyat sa kawalang kamatayan. Marahil ay nagpadala na sila ng mga tao upang tugisin siya sa oras na ito. Tama iyon, ang isang prodigy na hindi lumaki ay hindi maaaring ituring na isang prodigy. Tayo, ang sagradong lupain ng Grundy 1, ay dapat protektahan ang batang ito sa lalong madaling panahon upang maiwasan ang iba pang mga sagradong sekta na gumawa ng masasamang bagay sa kanya. Maraming mga matatanda sa paligid niya ang nagsimulang talakayin. Bagaman si Severin ay isang alagad lamang ng sekta ng Grundy 1, isang subordinate na puwersa ng sagradong lupain ng Grundy 1, nakakuha na siya ng isang karapat-dapat na pumunta sa Middlebridge at naging isang alagad ng sagradong lupain. Ngayon na siya ay may pagkakataon na maging isang walang kamatayan, natural na mas pinahahalagahan siya ng mga matatanda. Nang marinig ito ni Saint Amethyst Shadow, naintindihan niya na ang sinabi ng mga matatanda sa paligid niya. Sa partikular, nalaman niya mula kay Francis na ang tagapagmana na si Gresham, ng Primordial Sacred Land ay nakipaglaban sa kay Jade Pond Lady Saint, na si Raven. Sinakripisyo din ni Gresham ang metal na nakabaluti na banal na kayamanan ng primordial na sagradong lupain. Sa huli, ang pagkakataon na maging isang walang kamatayan ay natapos sa kay Severin. Kung ito mismo si Saint Amethyst, tiyak na hindi rin niya matatanggap ito. Si Gresham ay nakikipaglaban sa buhay at kamatayan at wakas ay makita lamang ang pilak na lineng patungo sa pagkamit ng kawalang kamatayan, ngunit natapos na ibigay ito sa ibang tao. Ngayon na bumalik na sila sa kaharian ng Blue Realm, ang mga prodigy na iyon ay maaaring hindi na mapigilan ang kanilang galit at handa ng pumatay kay Severin anumang oras. Matapos pag-isipan, ngumiti si Saint Amethyst Shadow at tumango. Nagtataka ako kung sinong elder ang handang pumunta sa South Sky at personal na e-escort ang taong ito pabalik sa ating sagradong lupain. Sa sandaling sinabi niya ito, maraming mga tinig ang agad na nagbulungan. Kataas-taasang Panginoon, handa akong pumunta. Ako ay isang antas ng 5 Supreme Paragon, na may kakayahang protektahan ang batang iyon. Kataas-taasang Panginoon, kilala ko si Oscar, at pinaplano kong pumunta sa South Sky upang maibalik ang dating pagkakaibigan.
Bakit hindi iwanan ang trabahong ito sa akin? Maraming mga matatanda mula sa sagradong lupain ang nagsalita ng magkakaisa, at tila nais nilang pumunta. Nang marinig ito ni Saint Amethyst, ngumisi siya. Ngayon nakuha ni Severin ang pagkakataon na umakyat sa kawalang kamatayan. Ayon sa mga prodigy na nakakuha ng totoong walang kamatayang kakanyahan, maaaring umakyat siya sa kawalang kamatayan ng mas mababa sa 100 taon. Ang dahilan kung bakit maraming mga matatanda ang nakipagkompetensya para sa bata na ito na pumunta sa South Sky ay natural dahil nais nilang magpakita ng higit pa kay Severin at magsikap na isama siya sa kanilang sariling sekta. Kapag naging walang kamatayan si Severin sa hinaharap, bibigyan niya sila ng gabay. Nakita ni Saint Amethyst sa pamamagitan ng mga saloobin ng mga matatanda. Siya natuwa at sinabing, dahil ang lahat ay nais pumunta, pagkatapos ay dapat ko. Bago siya natapos, ang isang matandang lalaki na may buhok na pilak at isang naka-weather na mukha ay nagsalita sa isang matatag na tinig. Kataas-taasang Panginoon, pangasiwaan ko ang batang ito. Ang mga matatanda sa paligid niya ay biglang tumahimik at mabilis na sumuko sa pag-asa. Sapagkat ang matandang ito ay si Reinhold Lay, ang dakilang nakatatanda ng sagradong lupain ng Gronde 1. Nagkaroon siya ng paglilinang ng ika-8 antas ng Paragon, at ang kanyang lakas ay mas mababa lamang kaysa sa kay Saint Amethyst Shadow. Nang makita ito ni Saint Amethyst Shadow, medyo nagulat siya at sinabing, "O mahusay na nakatatanda, natutokso ka rin." Ngumiti si Reinhold at hinaplos ang balbas sa kanyang baba, at sinabi ng taimtim, "Nais ko ring makita kung anong mga kwalifikasyon ang maaaring maakit ng batang lalaki ang walang kamatayang kapalaran na pumasok sa kanyang katawan." Tumahimik sandali ang dakilang nakatatanda bago siya muling nagsalita. Bukod dito, pinaghihinalaan ko na ang ilang tunay na walang kamatayang kakanyahan daan-daang taon na ang nakalilipas ay inilatag ang isang setup sa Starry Sky Battle Space, kaya nais kong makita ito ng aking sariling mga mata. Sinabi ni Saint Amethyst Shadow na may ngiti, "Dahil nais mong pumunta, tutulungan kita." Ang paglalakbay na ito sa South Sky ay ganap na aalagaan ng dakilang nakatatanda. Tumango si Reinhold. Sa susunod na sandali, nawala ang kanyang figure sa bulwagan. Sa walang katapusang void, si Severin ay nakaupo na naka-cross-legged. Sa oras na ito, ang buong katawan niya ay nagpapalabas ng surging ng pilosopiya ng langit. Mukhang isang sinaunang walang kamatayang naglalakad palabas ng magulong portal. Matapos ang ganap na pagsuko sa totoong walang kamatayang kakanyahan, si Severin ay nagkaroon ng ilang paunang impresyon at nakuha sa mga prinsipyo ng batas sa walang kamatayang dugo na ito. Dahan-dahan niyang binuksan ang kanyang mga mata, at isang maliwanag na ilaw ang sumabog mula sa kanyang madilim na mga mata, na diretsyo na tumagos sa nakapalibot na portal. Matapos tapusin ang kanyang paliwanag, binuksan ni Severin ang kanyang mga mata. Tiningnan niya ang kanyang sarili at natagpuan na ang kanyang katawan ay pinakintab at tumigas. Napakalakas niya kaya maaari pa niyang talunin ang mabangis na hayop ng sinaunang mundo. Ngayon, kahit na ang kanyang paglilinang na ika-4 na antas ng Paragon, hindi pa niya nalusot hanggang sa ika-5 antas. Gayunpaman, pagkatapos ng pagpino ng totoong walang kamatayang kakanyahan, nakaramdam siya ng isang biglaang kaliwanagan tungkol sa mga prinsipyo ng langit at lupa. Hindi lamang ang kanyang pisikal na lakas at pag-akyat ng kuryente, naramdaman din niya ang bottleneck ng kanyang antas. Hanggat bumalik siya sa South Sky, itinuring ni Severin na maaari niyang masira sa ika-5 antas sa loob lamang ng 7 o 8 araw. Sa pag-iisip nito, hindi niya maiwasang magbuntong hininga. Ang tunay na walang kamatayang kakanyahan ay talagang kahanga-hanga, at maaari kong matrigger ang mga pagbabago sa langit at lupa sa pamamagitan lamang ng pagpino nito at pagtatatag ng isang koneksyon. Pinapabilis nito ang pagpapakita ng mga banal na kadena ng pagkakasunod-sunod. Pagkatapos magsalita, dahan-daang tumayo si Severin, at binuksan ang kanyang mga kamay, at hayaang palibutan siya ng kapangyarihan ng portal. Ngayon na ang tunay na walang kamatayang kakanyahan ay pinino, kailangan lamang niyang maunawaan ang mga prinsipyo ng batas sa hinaharap, kung ito ay sumisipsip o kumpirmahin ang. Pagkatapos ng lahat, ang Starry Sky Battle Space ay sarado na, at walang saysay na manatili.
Ang isang malaking halaga ng kapangyarihan ng bituin ay nakabalot dito, na halo-halong may lakas ng nakapalibot na portal. Sa isang instant, isang 10 talampakan ang taas na portal na daanan ang tumagos at lumitaw sa harap ni Severin. Nang makita ito ni Severin, lumakad siya. Kaagad pagkatapos, ang Infinity Starlight ay nahulog sa kanya, na nag-teleport sa kanya pabalik sa Blue Realm at bumalik sa South Sky. Habang bumababa, nakita muli ni Severin ang buong Blue Realm. Nakita niya na ang lupa sa ilalim ng kanyang mga paa ay napakaliit at napakalawak ng langit. Nagtaka si Severin na marahil ang tunay na mga immortal ay makakakita ng gayong tanawin sa lahat ng oras. Matapos huminga ng malalim, sinabi niya ng mahigpit, "Ako ay magiging isang walang kamatayan." Sa pamamagitan lamang ng pagiging walang kamatayan maaari kong pahalagahan ang gayong tanawin. Sa paglipas ng oras, ang silhouette ng South Sky ay unti-unting lumitaw sa paningin ni Severin. Pagkaraan ng ilang sandali, ang mga bituin ay bumaba, ang portal na daanan sa tuktok ng bundok ay maliwanag na lumiwanag, na halos sarado. Kaagad pagkatapos, ang isang figure, na tinakpan sa Infinity Starlight, ay naglakad palabas. Si Oscar, na hindi malayo, ay lubos na masaya nang makita niya ito. "Haha, Severin, tama akong nabilang sa iyo." Si Louis, na naghihintay sa paligid ng mahabang panahon, ay sumulyap kay Jason. Tumango ang dalawa sa isa't isa at direktang gumawa ng aksyon. Si Louis ang unang gumawa ng isang pagkilos. Ang kanyang katawan ay tulad ng isang bolt ng kidlat, na nagmamadali patungo kay Severin sa isang flash. Ang aura ng Royal Paragon sa kanyang katawan ay agad na napuno ang isang lugar na libu-libong milya ang layo. Halos kalahati ng kalangitan ng South Sky ay biglang nagdilim sa sandaling ito, na parang nagagalit ang Diyos. Si Oscar, na una ay nag-aalsa ng kagalakan, ay agad na naging malabo at sumigaw siya, "Louis, ano ang sinusubukan mong gawin?" Pagkatapos ay tumayo si Oscar, nagpaplano na makagambala kay Louis. Gayunpaman, sa sandaling ito, naghihintay si Jason ng isang pagkakataon. Sinabi niya na may isang ngisi sa kanyang mukha. "Burton, aking kaibigan, narito ako upang makilala ka at alamin ang iyong matalinong trick." Pagkatapos magsalita, ang aura ng ikalimang antas ng Paragon sa kay Jason ay biglang sumabog. Ang nakasisindak na aura ay nagdulot ng nakapalibot na lupa na gumuho at mabasag, at ang shockwave ay nag-crash ng mga tonelada ng mga boulders na napulbos. Sa oras na ito, hindi pa rin naiintindihan ni Oscar ang nangyari. Sa pamamagitan ng mga mata ng dugo, sinabi niya ng walang tigil. "Nakikita ko na naghahanap ka ng kamatayan, at nang ahas kang gumawa ng aksyon laban sa aking disipulo ng sekta ng Grundy Uno." Si Severin ngayon ay isang alagad ng Grundy Uno Sacred Land. Kung maglakas loob kang maglagay ng isang daliri sa kanya, masisiguro ko na ang sekta ng Dayform at ang Steels ay mamamatay ng walang libing. Hindi inaasahan ni Oscar ang biglaang kilos ni Jason. Pagkatapos ng lahat, ang lahat ay karaniwang unang batiin at pagkatapos ay subukang lumapit. Ito ang tunay na walang kamatayang kakanyahan, sapat na upang matiyak na si Severin ay hindi kukuha ng higit sa 100 taon upang umakyat sa kawalang kamatayan. Ngayon, sa halip na subukang lumapit, pinaplano ni Jason na wakasan siya. Tila isang katangahan na desisyon para kay Roman. Matapos marinig ni Jason ang mga salita ni Oscar, ngumiti siya ng malamig at sinabing, "Haha, hindi lamang ang aking sekta na Dayform na nais na magdulot ng problema kay Severin ngayon. Ang batang ito ay nakakasakit sa ilang mga sagradong lupain nang hindi alam kung gaano kataas ang langit. Talagang tinutulungan ko silang malutas ang problema." Nang marinig ito, napuno ng galit si Oscar. Hindi niya sinabi ang marami, at direktang nag-alok ng isang bilang ng mga piling kalidad na espiritual na kayamanan na lumiwanag na may pulang ilaw. Sa kabilang banda, si Severin ay naglakad sa portal na daanan. Bago niya mabati si Oscar, bigla siyang nakaramdam ng isang malakas na nakamamatay na aura na nakalok ng direkta sa kanya. Kaagad pagkatapos, nagkaroon ng isang kakilakilabot na aura ng Royal Paragon na nagmamadali patungo sa kanya tulad ng isang tubig, at ang kanyang katawan ay parang pinigilan ng isang malaking bundok. Bumalik siya sa kanyang katinuan at nakita si Louis, ang head ng Steels, na nagmamadali sa kanya na may isang ngisi sa kanyang mukha.
Hindi, naramdaman ni Severin ang panganib. Nang walang karagdagang pagkaantala, kinuha niya ang Sky Soil Zenith, ang berdeng ilaw na kalasag, at anting-anting ng Royal Paragon. Si Louis, na malapit na sa kanya, ay nagsabi na may pangungutya. Paano mo ipinapakita ang iyong maliit na espiritual na trick ng pagtatanggol sa kayamanan sa harap ko, isang Royal Paragon? Sa sandaling sinabi niya ito, itinaas niya ang kanyang kamao at napunta ito sa Sky Soil Zenith. Sa pamamagitan lamang ng isang suntok, ipinadala ni Louis ang Sky Soil Zenith na lumilipad. Ang isang malakas na kamao na tumama sa Sky Soil Zenith, ay lumitaw ang mga siksik na bitik. Ito ngayon ay lumabo na may napakamadilim na ilaw na parang masisira anumang oras. Ang natitirang fist beam ay nanatiling hindi natapos, at sinira ang berdeng ilaw na kalasag sa isang instant. Ang berdeng ilaw na kalasag, ng higit na mahusay na kalidad, ay hindi rin nakayanan bago ito ganap na nahulog. Kaagad pagkatapos, ang mga light ray ay sumabog mula sa amulet na nakatago sa Royal Paragon. Ang napakalaking kapangyarihan ng langit at lupa ay lumusot, at mabilis na bumubuo ng isang proteksyon na kalasag at hinarang ang natitirang fist beam. Nakakakita ng kanyang sarili na nakaligtas ng makitid, ang puso ni Severin ay natalo ng ligaw. Ang kanyang mukha ay nagpakita ng matagal na takot. Gayunpaman, ang susunod na segundo, si Louis ay sumulong muli. Sa oras na ito, ang kapangyarihan ng kanyang suntok ay mas malakas kaysa sa dati. Ang mga siksik na paninindig ng balahibo ay agad na lumitaw sa balat ni Severin habang naramdaman niya ang nakasisindak na aura ng kamatayan sa fist beam. Ang mga mata ni Oscar ay umungol siya tulad ng isang baliw na leon. Karapat-dapat kang mamatay. Kung paanong ang kamao ay malapit ng matumbok si Severin, ang nakapalibot na espasyo ay biglang nanginag. Isang tinig na may malamig na tono, tulad ng tunog ng mga fragment ng buto na kumakalat laban sa bawat isa, na sumigaw sa kalangitan. Gaano ka matapang upang patayin ang aking alagad? Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Habang bumagsak ang mga salita, isang kakilakilabot na aura ang sumabog ng hindi bababa sa 100 milya ng nakapalibot na lugar tulad ng isang tubig. Kaagad pagkatapos, ang isang spatial crack ng ilang mga paa na taas ay biglang lumitaw sa solidified space. Ang isang pilak na puting barko ng kayamanan ay lumitaw mula sa crack sa kalawakan. Ang barko na ito ay hindi masyadong malaki. Nakatayo sa unahan ay isang tao na nakasuot ng isang puting balabal na may mga pattern ng araw, buwan, mga bituin at masigasig na ulap na may berda dito. Ang taong ito ay mga 60 taong gulang, na may pilak na buhok at puno ng enerhiya. Ang taong dumating ay walang iba kundi si Rinold, ang dakilang elder ng Grundy Uno Sacred Land. Sa pangunahing bulwagan ng sagradong sekta ng lupain, matapos malaman na si Severin ay nakakuha ng kawalang kamatayan, tinanong niya si Saint Amethyst Shadow para sa mga order na dumating sa South Sky upang maprotektahan si Severin. Umalis siya mula sa sagradong lupain ng Grundy Uno. Kinuha niya ang mahusay na portal na pagbuo ng teleportation na sumasaklaw sa daan-daang libong milya, at nakarating sa South Sky sa isang iglap. Matapos makarating sa South Sky, pinakawalan ni Rinold ang kanyang espiritual na kamalayan, at hinanap ang foothold mula sa Starry Sky Battle Space upang bumalik sa South Sky. Nadatnan lang niya ang eksena ni Jason at Louis na kumikilos, kaya agad niyang tinali ang puwang ng hindi nag-aaksaya ng anumang oras. Sa kabutihang palad, dumating siya sa oras, at walang nangyari kay Severin. Si Rinold, na nagmamaneho ng isang makulay na barko ng kayamanan ay naglakad palabas na may pag-crack sa portal, at nakita si Louis na may nakamamatay na hitsura sa kanyang mukha, papalapit kay Severin. Ang kanyang mukha ay kasing itim ng karbon, madilim at nakakatakot. Sa susunod na sandali, ang nakakatakot na aura na nagmula kay Rinold ay nagparamdam sa mga tao na parang nakaharap sila sa langit at lupa. Ang langit ay nagdilim sa kanyang harapan, at ang lupa ay pumutok para sa kanya. Si Louis ang unang naramdaman ng aura. Ang kanyang buong mukha ay nagbago ng malaki, at ang kanyang tono ay nanginginig, na nagbubunyag ng gulat. Supreme Paragon.
Upang magawa siya, isang cultivator ng Royal Paragon, pakiramdam na nahaharap siya sa isang kakilakilabot na kaaway, at upang ma-block ang nakapalibot na espasyo, sa opinyon ni Luis, dapat itong maging kapangyarihan ng Supreme Paragon. Sa kasalukuyan, si Oscar, ang pinakamalakas na tao sa South Sky, ay nasa ikapitong antas lamang ng Royal Paragon. Narinig niya ang sinabi ni Rinold. Ang pagsasama-sama ng dalawa, walang duda na ang matandang may buhok na pilak sa harap niya ay mula sa sagradong lupain ng Grondy 1. Nakaramdam ng panginginig si Luis sa kanyang gulugod. Ang dahilan kung bakit niya sinalakay si Severin ay ang pagpigil kay Severin na umusbong bago siya lumaki. Desidido siyang sumali sa puwersa kay Jason upang patayin si Severin bago mag-react ang Grondy 1. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na mabilis na tumugon ang Grondy 1 lan. Halos hindi pa bumalik si Severin mula sa Starry Sky Battle Space, ngunit ang mga tao mula sa Grondy 1 na Sacred Land ay nakarating na mula sa Middlebridge. Sa sandaling ito, si Luis ay nasa labis na kawalan ng pag-asa. Alam niya na ang pagkakaroon ng Supreme Paragon ay hindi lamang nangangahulugan na ang ideya ng pagpatay kay Severin ay masira, ngunit ang mga Steels ay magdurusa rin sa isang sakuna. Tobias, tumakbo. Si Luis ay bumalik sa kanyang katinuan at sinabi na may malungkot na ngiti sa espiritual na kamalayan ni Tobias na ilang milya ang layo. Nabulag ako, natatakot akong magdadala ako ng sakuna sa Steels sa oras na ito, at ikaw na ang magiging pinuno ng Steels mula ngayon. Kasabay nito, mabilis niyang tinanggal ang storage ring sa kanyang daliri, itinaas ang kanyang kamay, at binalot ito sa espiritual na pakete ng ilaw. Dinala niya ang posisyon ng head ng Steels kay Tobias sa kalagitnaan ng hangin. Ilang milya ang layo, ang mga mata ni Tobias ay namula nang makuha niya ang storage ring. Tumingin siya sa pagkabigla at matamlay. Ang biglaang hitsura ng Supreme Paragon na ginawa si Luis na inilabas ang kanyang kalooban. Maliwanag na nadama ni Luis na wala siyang pag-asa na mabuhay. Nang makita ito, ang mga mata ni Tobias ay may luha at tumango sa halo-halong damdamin. Kasabay nito, si Jason, na nakikipaglaban kay Oscar sa kabilang linya, ay tumingin kay Rinold na lumabas sa crack sa portal. Ang mga buhok sa buong katawan niya ay biglang tumayo, at tumingin siya na parang nahaharap siya sa isang kakilakilabot na kaaway. Napansin din ni Oscar ang pagdating ni Rinold. Kabanata 2470. Matapos makita ang bisita, si Oscar ay biglang nasiyahan. Hindi niya maiwasang tumawa at sinabing, "Elder Rinold, narito ka na." Si Oscar ay dating alagad ng sagradong lupain ng Grondy 1, kaya natural na alam niya ang mga lingkod ng sagradong lupain ng Grondy 1 at kinilala si Rinold. Orihinal na naisip niya na ang sagradong lupain ng Middlebridge ay magpapadala lamang ng mga matatanda pagkatapos bumalik si Severin sa sekta. Kaya nang batiin niya si Severin kanina, hindi niya nabantayan si Jason at ang iba pa, at nahuli siya. Ang dalawang Royal Paragon ay sumali sa puwersa. Bagaman ang kanyang paglilinang ay ang pinakamalakas sa South Sky at mayroon siyang paglilinang ng ikapitong antas na Royal Paragon, mahirap pa rin para sa kanya na talunin sina Jason at Louis sa maikling panahon. Sa partikular, ang dalawa ay hindi dumating para sa kanya. Sa halip, kinorner nila si Severin, na iniwan si Jason upang pigilan siya. Tumalikod si Louis at inatake si Severin. Lalo nitong pinabahala si Oscar. Malapit nang mamatay si Severin sa harap niya. Sa kabutihang palad, dumating si Rinold sa sandaling ito. Nang makita si Rinold na naglalakad palabas ng crack sa portal, huminga si Oscar ng mabigat na buntong hininga. Tumango si Rinold kay Oscar, at pagkatapos ay lumingon siya kay Severin. Ang kanyang tingin ay nagpakita ng pag-aproba nang makita niyang nakapagtaguyod si Severin ng maraming pag-atake ng Royal Paragon. Pagkatapos ay tiningnan ni Rinold si Louis, na nasa harap ni Severin, at marahang itinaas ang kanyang kamay, na hinawakan ang kanyang mga daliri sa portal. Sa isang iglap, may isang hindi nakikitang puwersa na nagbuklod sa puwang sa paligid ni Louis, at pagkatapos ay hinawakan siya sa leeg na parang isang manok. Dinala si Louis sa harapan ni Rinold. "Hayaan mong malasahan ko ang iyong maliit na trick. Paano ka nang ahas na magsalita ng walang ingat at subukang patayin ang aking alagad ng sagradong lupain?" Ngumisi si Rinold at inatake si Louis.
Sa susunod na sandali, nagbago ang kulay ng kalangitan, na parabang nagagalit ang Diyos. Nagsiksikan ang madilim na ulap at rumagasa ang kulog. Ang nakasisilaw na ilaw ng engkanto ay sumabog mula sa daliri ni Rinold, naging isang fingerprint na halos 10 talampakan ang taas, at dinurog ang katawan ni Louis sa dugo na parang isang insekto na tinapakan hanggang mamatay. Ang makapangyarihang kaluluwa ng Royal Paragon ay nabasag sa isang iglap na parang porselana. Si Louis, na kanina lamang ay napakamapagmataas, ay namatay sa isang kisap mata. Sa pasukan ng portal na daanan, napanood ni Severin ang pagbagsak ni Louis. Bigla niyang naramdaman na ang pagsugpo ng Royal Paragon ay kumalas mula sa kanyang katawan na parang umaagos na tubig. Binuksan niya ang kanyang bibig at huminga ng malalim ng sariwang hangin, saka itinuon ang kanyang paningin kay Rinold sa kalagitnaan ng hangin. Naramdaman niya ang enerhiya ni Rinold na parang isang hurno ng langit at lupa, hindi mabilang na mga prinsipyo ng batas ang umiikot sa paligid ng kanyang katawan, at ang kanyang buong pagkatao ay napuno ng walang kamatayang liwanag at banal na ningning. Marahas na lumiit ang mga mata ni Severin at sinabi niya sa pagkabigla, "Ang kapangyarihan ng Supreme Paragon." Nahulaan niya ang pagkakakilanlan ng matanda sa harap niya batay sa naging reaksyon ni Oscar kanina. Walang duda na ang matandang iyon ay isang nakatatanda mula sa sagradong lupain ng Middlebridge, isang makapangyarihang tao sa antas ng Supreme Paragon. Ang pagdating ni Rinold at ang pagkamatay ni Louis ay nagdulot ng kaguluhan sa buong lugar. Maraming Royal Paragon na nanunood ng labanan mula sa malayo, tulad ni Roman at Cecily at iba pa, ang nakaramdam ng matinding pagtibok ng kanilang mga puso nang makita nilang namatay si Louis sa isang iglap. Para sa isang Supreme Paragon, kasing dali lamang ng pagdurog ng isang insekto ang pagpatay sa isang Royal Paragon. Pagbalik sa kanilang katinuan, agad nilang isinama ang kanilang mga alagad ng walang pag-aalinlangan at umalis. Natatakot silang baka pati sila ay patayin ng galit na si Rinold.